Magandang araw po mga minamahal kong SSS pensioners. Sa araw po na ito ay meron kayong dapat na malaman na balita na mangyayari po sa Pebrero 27, 2026. Ano po ba ang mga bagay na ito? Bakit kinakailangan niyo po mapakinggan? Ang iba alam na pero may mga bagong pensioner pa po ang hindi nakakalam nito. Kung ano ito, atin po itong pakinggan. Dalawang importanteng mangyayari sa February 27, 2026. Ano ba ang mga ito? Bakit kailangan nating makuha ang mga detalye sa bagay na ito? Ang akin pong ibabalita sa inyo ay pawang katotohanan po at walang halong biro. Dahil ang purpose po nito is to inform everyone na maging aware sila sa mangyayari ngayong February 27, 2026. Kaya naman, atin itong pag-usapan. Ngayon na, let's go! Ang una dyan, importante po na malaman ng ating mga minamahal na senior citizens na magpaakop na po sa SSS. Sino-sino pa ba yung dapat magpaakop? Ano ba ang mga detalye? Ito po, pakinggan natin. AKOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba itong AKOP? Ang AKOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pension sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop. A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 8 years old and above. So nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 8 years old and above may required the AKOP program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpa-AKOP, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensionado sa SSS mag-comply sa AKOP? Marami pong paraan kung paano po mag-apply sa AKOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng AKOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang AKOP form po ay ma-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-AKOP. So una, ang Annual Confirmation of Pensioners for Retirement or Permanent Disability Pensioners. Annual Confirmation of Pensioners for Surviving Legal Spouse Pensioner. Annual Confirmation of Pensioners for Representative Payee of Dependent Minor Incapacitated Child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the AKOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari. Kapag hindi po ninyo nagawa ang AKOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspindi ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspendi ng kanyang pagpa-AKOP. Kinakailangan po talagang magpa-AKOP dahil ang purpose po ng AKOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po
noong nakaraang Disyembre na marami pong mga patay na mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS at kinakailangan po nating magpa-akop. Yun lamang po mga qualified na magpa-akop, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po ba dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang inyong pensyon is kinakailangan pong mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyong pong pensyon. What I mean, ang inyong pong akop. Kinakailangan ang recalled pension. Yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyong pong akop. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon, mga minamahal kong SSS pensioners. Habang may oras pa, mga lolo at lola, kinakailangan niyo po magpaakop para po hindi maputol po ang inyong tinatanggap na pensyon mula sa SSS. Dapat niyo po yung gawin dahil kinakailangan. Dahil marami nagtatanong sa akin, Sir, wala na po akong pensyon. Ano po ba ang nangyari? Yun po nangyari. Yung nasa balita ko, dapat po kasing gawin ang dapat niyo pong gawin. Ang pangalawa po sa mangyayaring importante ngayong February 27, 2026 is ang pension crediting para sa March 2026 pension. Dahil meron po magandang balita. So ngayon po ipapakita ko ang kalendaryo ng Marso sa inyo. Sige, malaman ninyo kung ano. Sa Marso 1 ay hindi po makikredit ang inyo pong pension because that is a weekend. And ayon po sa circular 2020-024 na hindi po pwede mag-credit ng pension kapag holiday, Saturday at Sunday. So, ngayon po sa kalendaryo natin ngayon, ang last working days natin is February 27 at ang first batch po na may date of contingency in the first to 15th day of the month ay makukuha po nila ang kanilang pensyon. Parang consistent na tong advance ang pension sa mga batch 1 at yun po makukuha po nila ang kanilang pensyon sa February 27, 2026. Yun po ang pinakamagandang balita na dapat niyo pong mapakinggan sa araw po na ito. At yun po ang aking inihatid. Marami din nagtatanong sa akin, Sir, bakit ganito ganyan? At binigyan ko na ng vlog para mas malinis po, mas klaro po sa atin. And that would be all today. Sana may nakuha kayong aral sa aking ginagawang vlog. Thank you.